Eto na ang award-winning program sa Radyo Natin 2025. Radyo Natin Excellence Award Best Magazine Program. Usapang M. Usapang M. At ang award-winning program host, Mama Jana. Yes, magandang morning po sa inyong lahat. It's a very beautiful Saturday, di ba? Mga ka-friendship, mga maricos at mga parikoys, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, this is Mama Jana checking in para sa ating special episode ng Usapang M ngayong araw na to. Actually, hindi ko schedule. Ayan, nakisingit ako sa program ni Daddy Sugar dahil very special po ang ating bisita at hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon na makatsikahan natin siya ngayong araw na ito. Lalong-lalo na at malapit na po ang homecoming na hinihintay po na natin na mga Bicolano. Isang homecoming ng movie na dito po talaga nakasentro yung story, yung mga characters at syempre very own Bicolana ang direktor nito. Kaya siya po ang ating mga kausap ngayong araw na ito para pagtsikahan natin yung nalalapit na showing ng kanilang movie. Alam ko, excited na kayo, 'di ba? Kasi ako nga hindi ko alam no na dito pala sila nag-shooting. May part dito na nag-shoot sila dito sa Naga City People's Mall. Pagdating ko nung magpo-program ako tapos na. Kaya sabi ko sayang, hindi ako nakapag-autograph. Pero anyways, nandito ngayon si Direk Jen Romano. Actually, meron muna ako ditong mga trivia. Ano po, para mas makilala natin ang direktor ng movie na sinasabi ko nga, which is Padamlagan. Ayan, alam ko narinig niyo na yan, nakita niyo na yung mga tarpaulins nila dito sa strategic places dito po sa Naga City. So, si Direk Jen Romano, alam niyo po ba, isa po siyang regional filmmaker all the way from Canaaman, Camarines Sur. Yes, Bicolana po siya. Walang bahid. Ayan, kaya naman very proud po ang mga Bicolano na malaman na 'di ba katatapos lang na meron tayong isang Bicolana na nanalo sa as Best Actress, di po ba, sa film festival na ano nga yung title nun, madam? Ano po? Hindi, yung with regards sa PWD. Yung from Imperfect. ano po? Imperfect. I'm perfect. Ayan, I'm perfect. Oo, nakalimutan ko yung title, sorry ah. Pero Bicolana din siya, 'di ba? From Panikwason. Oo, 'di ba? Ngayon naman, eto na naman isa na namang orgulyo kan Bicolano, isang direktor from Canaaman, Camarines Sur. Actually, nakapaggibo na po siya kang several short features which have been screened and recognized in various film festivals such as the Furora Film Festival in Berlin, Tropfest Film Festival in Malaysia, Gawad CCP, Sinag, Maynila, QC International Pink Festival, Nabi Filmex, and Cinema Rehiyon, among others. Diba? Ang dami na. So, hindi natin masasabi na putyo-putyo ang movie na Padamlagan dahil talaga namang award-winning ang direktor nito. And she has worked in various independent full-length film productions as well. She is also, a faculty member of the Department of Media Studies
at the Ateneo de Naga University. Ayan. And currently, she's finishing her MA or major, in Media Studies, major in film at the University of the Philippines, Diliman. Ayan na. So, hindi ko napapatagalin kasi talagang parang nakakaya naman na ubusin ko yung oras ni Direk dito sa station namin. Ngayon, alam na natin na ganyan siya ka-busy at ganyan ka-award-winning ang bisita natin ngayon. Let us all welcome. Ayan, walang iba. Ang direktor po ng Padamlagan, si Direk Jen Romano. Ayan. Hello, good morning po. Good morning pa naman po, no? Good morning po and good morning Mama Jaina and sa mga nakikinig sa radyo natin, 89.5 Naga City. Ayan. So, Direk Jen, ito pong Padamlagan, 'di ba? It is a story way back 1972 ba 'yon, before martial law. Ano po? Yes po. Na nung nag-collapse yung Colgante Bridge during mismo celebration ng Peña Francia Festival. So, Direk Jen, sa imagination ko pa lang, ang hirap niyang i-remake. True, totoo po Opo. yun. Ano po ang nag-inspire sa'yo? Bakit of all the pwedeng gawan ng film, ng movie, bakit po yun na alam namang mahirap siyang i-remake? May pagka-masokista po talaga kasi ako in nature. Wow. Pero ang nangyari po noon, I was doing my archives for my MA studies po. So kukulat, ano tawag doon, yung parang nag-browse ako ng yung mga old local newspaper po natin dito sa Naga. And then I encountered this local newspaper nung September 1972. Tas interestingly po, ang last headlines doon ay yung pagguho ng Colgante and then declaration of martial law. Kasi yung pagguho ng Colgante po ay nangyari nung September 16, 1972 and then 5 days after, September 21, 1972, dineclare yung martial law. Tapos after po nun, media blackout na. So wala na yung mga sumunod na issue. So somehow, very po siya, very parang eerie yung feeling sa akin while doing the research. Tapos ayun po, doon nag-start yung parang naging hugot nung process. Tapos thankfully dumire-diretso naman po siya at eto na po, nakagawa na kami ng pelikula. Ayan. So, hinaan ko yung aking background music. Ayan. Kasi very interesting itong pinag-uusapan natin. Kasi talaga namang istorya ito kan mismong mga Bicolano, di po ba, na nag-celebrate. Pero ito pong story mo, nakafocus siya sa isang story ng isang tao or isang family. Could you tell us more about this po, Direk? So yung yung narrative nung pelikula, basically parang nag-center siya sa paghahanap. So, meron po kami ditong dalawang layers. So, merong communal layers na parang yung mga interview, para siyang documentary aspect ng pelikula. Mga interview nung elders ng community natin dito sa Naga regarding their experience, tapos yung mga memories nila doon sa Colgante tragedy. And then, ang fictional aspect naman nung yung second layer nitong pelikula ay yung tatay na si During, ginanap to ni Eli Buendia, tapos naghahanap lang dun sa nawawala niyang anak during that tragedy. So, yun po, parang searching po talaga yung naging tema nung pelikula. Ayan. Kasi kung i-recall po talaga siya, yung story nito, yung pagguho ng Colgante Bridge during mismo ng kasagsagan ng maraming tao, di po ba? Opo, na fluvial. Fluvial procession, and hindi pa naman ganon na sementado, di po ba, yung bridge. Opo. So, sa paggawa mo po ng film nito, nakailang area po kayo dito sa Naga? Marami po. So, nag-shoot po kami dito. As in, dyan lang po yung sa likod. katabi. Yun yung naging headquarters namin. So, meron po kaming shoot sa market.
Meron din sa mga different streets, various streets sa Naga. Tapos yung mga nearby municipalities din po namin. Like for example, yung kasi nga fluvial procession yung nire-recreate, 'di ba po? Before wala pa naman yung mga riprap natin. Opo. So we need to find a location na somehow fresh pa. So napunta po kami ng Gainza, tapos meron din po kami somewhere in Malaor. So mga various locations po talaga sa Naga. Nag-shoot po kami last year. Opo, para maging realistic yung pag-remake. Ini-imagine ko talagang parang ang hirap. Kasi talagang hahanapan mo po siya ng mga locations, di ba, na angkop duman sa story. Ngayon po, with regards naman po sa production, how many months, year po ba siya ginawa? So, yung ano po, from pre-prod, meaning po yung pagsusulat ng pelikula, inabot po kami ng almost parang yung whole production process po hanggang dun sa editing, somehow mga 1 year naman siya. Pero yung prod lang na shoot namin dito sa Naga, mga around 7 days po. So kailangan namin yung kailangan namin isiksik yung time na yun para matapos namin yung buong pelikula. Pero yung whole project, like yung from pagsusulat, kasi after pagsulat po, may mga revisions pa po kami ginawa, tapos pina-check pa po namin yung, like for example, yung language, and yung other details po, kasi period film po siya. So, ayun po, inabot po kami ng almost a year po to finish the project. So, ano po ang bilang direktor, Direct Jen, ano pong masasabi mo sa story? Ano po ba ang emotion na gusto nyong dalhin or gusto nyong iparamdam sa mga manonood? So, since po yung tema niya ay nakasentro dun sa paghahanap, yun po talaga din yung parang gusto naming madala yung audience doon sa searching process. So sa dulo ng pelikula, gusto ko rin silang maghanap ng sarili nilang mga katotohanan para mas mapag-usapan pa yung mga ganitong issue sa like for example dito sa local natin na history. So there's parang yun sa story, there's another story na mag-unfold na tayo mismo yung manonood mismo ang makaka-discover kung parang sino ka ba sa story? Ano ba yung ganap mo? Ano ka ba doon? Ikaw ba yung tagatingin lang o ikaw mismo yung character? Di po ba? Ang very interesting. Pero why the title Padamlagan? So, yung Padamlagan po, ito sa Bicol po, ibig sabihin po kayan, itong garo siya, para siyang yung gasera na nililive natin overnight or yung mga nightlight. So parang encapsulating din po yung parang kasi before po may mga overnight vigils hanggang ngayon pa naman po, 'di ba? So parang pag sinasabi natin na parang may vigil or kaya irinuman po, padamlagan da hanggang mag-aga. Yes. So may ganun yung searching process kasi parang for 5 days lang po yung yung inikutan ng story. Tapos somehow encapsulating din po yung love nung father sa anak. Kasi ako po, coming from my personal experience, yung nanay ko po, nagli-leave talaga ng mga padamlagan sa kwarto para hindi ako matakot. So, parang ganun po yung yung layers nung title. So, hindi na tayo mag-spoof kung syempre it's a tragic story. Naghinahanap nung tatay yung anak niya. So, panoorin natin para malaman kung nahanap ba niya o ano yung nahanap ni tatay doon sa story. Right, Direct? Yes po. Hindi natin parang may excitement, hindi natin i-spoof kung ano ba yung nangyari. But anyways, Direct, please invite all our listeners, ang ating mga viewers, para sa showing ng Padamlagan. So, again po, iniimbitahan po namin kayong manood. Samahan niyo po kaming maghanap din and pag-usapan natin itong local history natin, which is very crucial dito sa Naga. So, this will be
be from February 6 to 8 na kasi meron kaming mga additional screenings due to public demand din po, no? So, February 6 to 8 sa Bichara Cinema po. Tapos, you can get your tickets and yung mga other other information po sa Dalan page. So meron po kaming Facebook page, that's Dalan Theater and Events Collaboratives, and you can buy your tickets po sa www.tickets.padamlagan.com. Ayan. May ano po ba? May gala night? May gala night po. Ang gala night po namin ay sa February 6 na 4 p.m. po. And may mga tatanong kung darating daw ang cast. Some of our cast po nandun. So, Sue Prado will be joining and Floyd Tana will be joining also po. Ayan. So, the gala night would be on... So, that's on February 6 po, 4 p.m. 4 p.m. Ayan. So, for details at saka yung mga wala pang tickets dyan, ayan, punta kayo sa FB page ng Dalan. Ayan. So, thank you so much, Direct Jen. Meron pa po ba akong nakalimutan itanong or information na hindi natin nasabi? Wala naman Okay na ako so po. far. Ang cute ni Mama Jana. Hindi ko na-expect na ganun yung energy niya. Kasi parang introverted po siya kanina. Nayalog na po. Ayan. So anyways, bago tayo magkabulahan dito, dahil ako'y bilog na bilog na. Ayan. Maraming salamat po, Direct Jen, sa pagbisita dito sa aming station sa 89.5 Radyo Natin Naga. And talaga po, naging yung 1 week na hinintay namin magsabado, excited kami ni Miss Mafe na makasama kayo dito. Kasi may mga kinikwento siya na yung acquaintances with your family. And wow, sabi ko, parang na-feel ko na talagang very local. Walang kumbaga hindi mo masasabi na may halo na yung feeling na wow, talagang sariling atin ito, and nakaproduce siya ng ganito, ay nakadirect siya ng ganito, nakagawa siya ng ganitong film na ang hirap i-remake and very challenging. So congratulations, Thank Direct you, Mama Jen. Jaina. Ang galing-galing and nakaka-proud po talaga that you are a Maraming purebred salamat po. Bicolana na nakagawa ng ganitong movie. Ito po ba, before I forget, parang may nabasa kasi ako, ilalaban ba itong movie na ito? And tapos na po, yung first na festival po namin na inanuhan ay during Cinemalaya 2025. So last year po yun, nung October. Tapos may award naman po yung pelikula. Naging Best Production Design po yung pelikula. Ang galing. Oo. Sa design pa lang talagang mahirap na eh. Ayan. So, congratulations again and again and again, Direct Jen. And abangan po natin sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng ating FB Live. Abangan po natin ang movie na Padamlagan this coming February 6 and 7 sa Bichara Theater. So, yung mga naghahanap ng tickets, wala pang ticket, interesadong bumili ng tickets, and gustong malaman kung ano yung mga iba pang details, yung showtime, yung anong oras yung movie, ganyan. Bisitahin nyo lang po ang kanilang FB page na Dalan. Ayan. So, thank you once again, Direk, for the last time. Paki-invite po uli ang ating mga viewers and listeners. Sige po. Once again po, iniimbitahan po namin kayo manood, makipag-converse, makipag-discuss regarding this story po, no, yung Padamlagan nga po, regarding yung pagguho ng Colgante noong 1972. So, that's on February 6 to 8 po sa Bichara Cinema. So, see you po. Ayan, yung mga professor sa history, di ba? That's part of Bicol's history. So, i-encourage nyo yung mga estudyante para naman malaman nila yung mga story na naganap with regards sa ating culture
Ano po, ayan. So thank you once again at ito po ang inyong lingkod, si Mama Jana. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin para malaman natin at nakachikahan natin ang direktor ng Padamlaga na si Direk Jen Romano. Magbabalik po ang ating programa kaya walang lipatan at walang iwanan. Diyan lang po kayo at i-enjoy ang ating Saturday Rewind. Thank you so much! Have a good day and to God be all the glory. Eto na ang award-winning program sa Radyo Natin 2025. Radyo Natin Excellence Award Best Magazine Program. Usapang M. Usapang M. At ang award-winning program host, Mama Jana. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin.